Sa episode na ito, babalikan natin ang healing story at overcoming journey ng isa sa mga pasyente dito sa OzoneMed Wellness Clinic. Ako po si Deborah at ito ang OzoneMed Overcomers Journey. 1 year ago, natunghayan natin ang testimony ng isang ina na halos hindi makabangon o makalakad dahil sa kanyang brain tumor. Panoorin natin ang kanyang testimony. Ako po si Lorena Gonzales, taga Gulibay, Bawang, Batangas. 53 years old. December to po ako nadala sa ospital. Nagkaroon po ako ng benign tumor, nakita po sa CT scan. After nung na-CT scan siya, lumabas na si doktor para basahan kung ano yung resulta ng pagkaka-CT scan sa akin. May nakitang parang nagbabara sa ugat, sa ulo. Nagbabara siya tapos may bukol na. At sabi nga ng doktor, meron daw siyang benign tumor na kailangan ay operahin. So natakot naman ako. Sabi ko kung basta na lang kung bubuksan ang ulo at ooperahan, baka lang magka-problema. Hanggang sa dinala po kami dito ng aking sister-in-law na magpa-ozone po dito. Unang session, medyo gumanda po ang pakiramdam niya, gumaan. Sa pangalawang session hanggang pangatlo po, medyo nakakautay-utay na po siyang kumilos ang kanyang kamay at ang kanyang paa. Kaya hanggang nagtuloy-tuloy po kami, umabot po kami ng hanggang 30 session. Matapos ang 1 taon mula nung mapanood nyo ang kanyang testimony, kasama na po natin muli si Ma'am Lorena Gonzales. Welcome po, Ma'am Lorena. Kamusta po kayo? Oh, eto, okay na okay po. Nakaka-attend po ako ng anniversary. Nakakapagsimba din po tuwing linggo. Ayan, praise the Lord. Ito po kasi ay overcomer's journey, no, Ma'am Lorena? Balikan natin yung inyong journey. Nung nandun po kayo sa ospital, nung sinabi po ng doktor, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung naramdaman niyo nung nalaman niyo pong meron kayong tumor sa brain? Ang naramdaman ko po takot. Nalaman ko po ako may sakit na tumor. Nilaksan ko na lang po ang aking loob para po makasama ko pa ang aking mga anak, apo, at maalagaan ko po silang lahat. Marami pong naramdaman kayo, no? Mixed emotions. Kasama niyo po ba si Mr. nung inyo pong... Oo, kasama ko siya. Siya ang nag-asikaso sa akin kasi nga hindi ko na alam kung ano yung pangyayari sa akin na bigla na lang nagkaganon. Ano po yung mga ginawa niyo? Siyempre, natakot na kayo, na-stress. Paano niyo po na-overcome yung lungkot at takot? Humingi na lang po, nag-pray na lang po ako kay Lord at binigyan naman po niya ako ng pag-asa na makasurvive po. Dahil po may nalaman po kayong tumor sa brain, ano naman po yung parang naisip nyo na mas magpalakas at napagdesisyonan nyo na po na magpa-ozone? Pa-ozone. Bali naisip ko po na magpagaling para makasama ko pa po ang aking pamilya. Makagawa pa po ako ng paraan na makatulong sa aking asawa sa paghahanap buhay. At naglilingkod din po ako kay Lord. Nasimba po ako tuwing linggo. Ayan po ang aking naranasan sa aking pong paggaling. Binigyan pa po niya ako ng another. Tulad po bukas birthday ko. Wow! Binigyan po ako ng isa pa po pagkakataong mabuhay. Amen. Binigyan pa po kayo ng chance ni Lord, ano po? Paano niyo po napagdesisyonan na bakit ozone po yung inyo pong napili? Yung po kasing ate ko, siya po ang nagsabi sa akin na magpapa-second opinion po kami. Kasi gusto nga po nila akong pa-opera. Kaso hindi po kami pumayag. Bakit po ako magpapa-opera? Ako naman po ay malakas. Nagpa-second opinion po kami na ito na nga pong ozone. Dito niyo po nalaman na meron pa pong other modalities of treatment. Ayan po. Opo. Pagdating naman po sa pagbabago ng lifestyle, syempre, sinabi ni Doktora, ito po yung magiging treatment nyo, ozone. Meron po ba kayong mga naaalala na kailangan baguhin sa inyong lifestyle, sa everyday na pagbabago? Tungkol po sa pagkain,
Nag-diet po ako, sinunod ko po yung sinabi ng doktor na mga bawal, tulad po ng pagkain ng matataba. Tapos, yung pong pagkain ng kanin, kailangan brown rice, mga gulay, prutas, para po lumakas ang aking katawan. Parang ang dami pong pagbabawal, no? Pero ang dami pong kailangang baguhin, pati kanin. Bawal na rin po ba sa sweets? Pagdating naman po sa, syempre, ang daming lifestyle changes. Ano po yung, gaano po kahalaga yung support ng family ninyo dito sa mga kailangang sundin na pagbabago? Pinagbabawalan po nila ako na mapunta ng hindi mainit. Kailangan po may dalang payong. Para sa akin, din naman po yung sinasabi nila. Dahil gusto pa rin po nila akong makasama ng matagal. Naramdaman niyo po ba yung support ng inyong family nung kayo po ay nagpapagaling? Opo, ramdam na ramdam po kasi lagi ko po silang kasama. Kung may mga trabaho naman po sila, pagka wala po silang trabaho, napunta po sa bahay. Ano po yung pinakamahalagang aral po na natutunan niyo dito? Yung natutunan ko po dito, kailangan po mag-ingat. Huwag pong mga pasaway. Pag po pinagsasabihan, nakilala ko po rin ng lubos si God na talagang nagpapagaling po sa atin. Amen. Ayun po, Ma'am Lorena, thank you po. Ano pong message niyo sa ating mga viewers? Message of encouragement? Yung pong may mga nakakasakit, pinapayo ko lang po sa inyo, kung kayo po ay may mga mararamdaman, agad po tayo ay magpa-check up. At para po malaman natin kung tayo po ay may sakit, at magpapaoso na din po kayo. At ayun po talaga ang kailangan natin araw-araw. Nagpapalakas po yun ng katawan. At salamat po sa Panginoon at binigyan pa po ako ng mahaba pa pong buhay at makakasama ko po ang aking anak, mga apo at mga kaibigan din po. Thank you, Ma'am Lorena, sa inyong pag-share ng inyong story. I hope na marami po din sa ating mga viewers ang na-inspire sa inyong kwento. And to everyone po, ang ozone therapy is not just for cancer. Meron din pong mga ibang klase mga sakit na ito po ay makakatulong. And if you want to learn more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, and our website, ozonemedclinic.com. Thank you again for watching and God bless you.